Hello, hello guys! Good afternoon po. Thanks to my husband, to my asawa, to my love. Sinurprise ko rin yung mga bata at saka si Justina. Nagpa-plan kami na mag-travel. Pupunta kami ng Hong Kong, guys. Hello, hello guys! Good afternoon po. Marami pong salamat. Pakit tayo kayo. Hindi naman cute. Eto guys, papunta na naman kami dito sa may townhouse na pinagagawa namin. Kukunin namin yung sasakyan kasi dun sa may nirerentahan namin, mahirap ang parking. Agawan ng parking sa harap, maliit lang yung nirerentahan namin na townhouse. So dito muna kami nagparking. Gamit namin yung Mercedes-Benz namin. Ito ang aming driver. Pakilala ko sa inyo ang aming driver, si Justin. Ito ang laging service namin. Super helpful talaga itong sasakyan na to. Napakabilis. Ewan ko ba? Hataw siya. Yan ang gamit namin. Itong service namin. Yeah. Ito na kami sa tapat. Ito na yung nangyayari ngayon dito. Ito yung nirent namin para, anong tawag nga pala? Mixer. Nirent namin siya 2,500? 2,000 ang rent. But kailangan mo magpondo, maglalagay ka ng cash ban. Na cash ban supposed to be it's 20,000, but natawaran namin ng 10,000 siya. Kasi gagamitin siya mas madaling magmix ng ng mga simento kasi magbubuhos na sila, guys. Pakita ko sa inyo 'yan, oh. Mag-start na sila magbuhos, guys. Kaya makita nyo rin, madaming semento. Pahinga pala sila yan. May semento, tapos graba kulang pa yan. I think may in-order pa para dagdagan yan. Kasi buhos na sila, guys. Yun, kailangan ng maraming tao. Yun, magano na sila. Ang sarap sana umakyat, pero ayoko magpakatihulog dyan. Baka mapilayan tayo, sobra-sobra ng pilay natin. Sana nakabili sila ng ng parang ito na yun. Ito yung binili nila na parang low na yan. Yan yung binili nila. So yan yung update dito, guys. Yan, guys, dito na kami sa sasakyan. Dito kami nagpark. Dito nagpark. Ito yung sasakyan namin. Ayun yung townhouse doon lang. Sa gilid naman siya. Sa gilid ng simbahan. Yan. Yan, guys. Paalis na kami. Pupunta kami ngayon sa SM. Ay, hindi. Punta muna kami sa bangko sa Ayala. Kasi may transaction kaming gagawin sa bank. Tapos after noon, magbo-book kami, guys. Kasi nahirapan kami mag-book online. Hindi nag-go through yung card ko sa online, sa international anong na yung kinuha natin? Cebu Pacific. No, yung isang sinabi ko sa'yo, booking.com. Yung sinabi ng asawa ko, hindi pumapasok yung card ko. Siguro may konting dahil nga international yung card ko kasi to US, parang nagaan siya, hindi siya matanggap. But tinext ko, minessage na namin yung bangko doon sa US. But gagawin na lang namin, ayoko kasing ma-block yung card ko kasi 2 beses namin ginamit sa dalawang agency. So ayoko magkaroon ng problema kasi palis kami. Yung nga, guys, nasabi ko din kahapon sa vlog ko na yun nga, sinurprise ko rin yung mga bata at saka si Justina. Nagpa-plan kami na mag-travel. Pupunta kami ng Hong Kong, guys, by Friday. September 29, guys. So September 29, so balik namin dito. Kung makakaabag-book kami ngayon, ang balik namin is October 2, guys. So bali 4 days 3 nights kami doon sa Hong Kong. Magpa-plan kami na pumunta Disneyland, and then tignan natin yung isang araw na natitira kung saan yung mapupuntahan namin na lugar pa na pwedeng puntahan para naman mag-enjoy yung apat. First time ko sila makakasama sa travel namin. So bagong content. Sobrang liwanag nito, guys. Huwag mo kukunin ako yan. Okay na, na-adjust ko na yung So
sobrang masyadong liwanag. Yun pa rin, ganun pa din siya. But I think dito siguro medyo siya. Ayun guys, yung yung plan namin na papunta sa sa Hong Kong Disneyland sa wakas matutuloy na kasi muna tayo sobrang stress na din ako dahil daming ang ginagawa yung yung bahay namin. So muna tayo, magpalamig-lamig muna tayo ng ulo. Tsaka yun nga, isa pa masaya rin ako, gusto ko kasing ipasyal din yung anak ko tsaka yung apo ko na dalawa. Isinabit natin si Asting. Sinabit, hindi naman. Parang na rin, gift ko na rin sa kanya. Although marami na akong gift sa kanya, there's another gift para sa kanya dahil expensive gift. Malaking tulong siya sa akin, sa amin, sa bahay. Super big help sa amin si Asting kasi siya yung parang bodyguard namin, tapos boy namin, lahat na nautusan namin sa pagtakbo dun sa sa site, sa Taunas. Pag may kailangan, tatawagin siya ng papa niya. Runner, kumbaga sa runner namin siya. And then isa pa, yun nga, nakapasa siya sa exam sa Napolcom, gift na rin natin sa kanya. Sobrang help siya sa akin, kaya yung kung sino man yung pamangking ko na nakakapanood nito ngayon at makikita nyo na yun nga, paalis kami, sana wag kayong mag-jelling or magselos kasi alam nyo naman, binabalik ko lang din naman. Ganun naman ako, alam nyo naman ako, pag may ginawa sa akin, babalik ko sa'yo ng buo kung ano man yung ginawa mo. So sobrahan ko pa yun kung ano yung nagagawa mo sa buhay ko. Ganun ako magbigay ng kabayaran. Hindi ko siya binabayaran si Asting sa mga ginagawa niya sa amin mag-iina, saka sa apo ko, kasi sobrang big help siya kasi wala kaming kasamang lalaki sa bahay. Siya lang yung lalaki. Minsan meron yung mga ibang pamangkin ko, but tinatry ko yung best ko na makaka-catch up sa kanila at mabigay ko din minsan yung nila. Minsan gusto nila salo-salo kami, yung mag-request sila, iinom sila sa bahay. So binibigay ko din yun, but hindi ko sila po pwedeng obligahin na mag-stay sa amin sa bahay dahil may sarili din buhay yung mga pamangking ko doon. Si Asting naman kasi sa ngayon, kapapasa lang niya sa exam, iba'y kasi yung plano niya. Yung plan niya kasi mag-a-abroad muna siya bago siya magtuloy sa sa pagpupulis niya. Titignan natin, susuportahan muna natin siya kung ano yung gusto niya, guys. And then yun, sa mga pamangking ko, lahat naman ng pamangking ko, mahal ko naman yan, mga yan, kahit na yung iba. Kahit yung iba hindi kami nagkakaintindihan, okay lang, sabi kong ganun nga, magkakadugo pa rin tayo. Saan ba't, di ba? Darating din ang panahon, hindi man ako umaasa ngayon na magiging okay kasi doon pa rin yung sakit na nararamdaman ko, but okay lang, darating sooner or later, sabi ko nga ganun, lahat magiging maayos. Hindi man bumalik sa dati, magiging maayos. Hindi ko na ini-expect na dumating kami sa punto na magiging maayos lahat or okay na lahat. Meron pa din syempreng limitation na magkakaroon na ng limitation yung pagiging ko at yung pagiging tita ko sa kanila. Yun, sa mga kapatid ko ganun din, magkakaroon na ng limitation, hindi na ganun ko na ibibigay ko yung lahat kasi sobra kasi akong ako yung tao na alam mo, pag nagbigay ako ng tiwala, sobra, pag nagbigay ako ng pagmamahal, sobra, pag nagbigay ako ng biyaya, sobra din. Hindi ko na iniisip kung ano yung mangyayari. Hindi ako nagtitingin dun kung ano yung gagawin niya sa akin, lolokohin niya ba ako, hindi ganun. Ang sa akin kasi pamilya sa akin, it's pamilya na pag nangailangan ng tulong, kung may magagawa ako, ba't hindi ko gagawin, di ba? Kung kesa naman lumapit sila sa ibang tao, na kung kaya ko naman ibigay, kaya kong i-provide, ba't hindi ko sila tulungan? Why not, di ba guys? Kasi nga, kami nga magkakapatid, wala na kaming magulang. So, sa aming magkakapatid, aminin man natin sa mga hindi nakakaalam sa pamilya ko, ako lang sa magkakapatid ang masasabing medyo nakakaluwag-luwag, guys, sa buhay. Kasi nga, sa Amerika ako sa US kasi ako nakatira sa Hawaii. So nagtrabaho ako doon. So medyo merong blessing na konti, but hindi lahat kailangan ibigay sa kanila kasi alam nyo, kailangan ko
ko din paglaanan yung sarili ko dahil matanda na rin ako. Tapos meron pa akong diferensya ngayon. Wala ako sa work, so kailangan ko din syempre i-control yung ano ko, yung pera ko, yung paggastos ko. Thanks to my husband, to my asawa, to my love, na lagi siya nakasupport. Lahat ng gastos ko, hindi lang ako ang gumagastos. Mas malaki pa yung kung sa akala ko noon 50-50 kami, no, ang nangyayari parang sa kanya 80%, sa akin 20% lang, guys. Kaya super thankful ako. Pero sa bahay ako gumagastos lahat, pagkain namin, sa bills ako, tapos yung sa renta asawa ko, yun maano ko din sa inyo, take note ko lang na sa inyo pala yung sa car namin, itong car namin na itong Ford na to, Everest na to, hindi ako ang gumastos dito, guys. Asawa ko ang bumili nito cash. Binayaran niya to ng cash. Tapos sa bahay namin, meron din akong unbag doon. Siguro pagdating doon sa bahay, doon kami siguro 50-50 kami pagdating sa bahay. Kasi ayoko naman na, syempre, bahay namin yun mag-asawa. So, syempre kailangan din naman na gumastos ako kasi may pinagkakagastusan din yung asawa ko sa Hawaii. Sabihin ko rin sa inyo, ang totoo na alam nyo sa Hawaii, wala akong ginagastos sa bahay, sa bills, lahat. Telepono bills, sa telepono wala lahat. Kaya super thankful ako to the point na parang yung hihilingin mo na lang kay Lord na parang ibigay siya uli sa'yo in a next life, parang ganun. Sobrang blessing siya sa akin, guys, yung asawa ko. Kasi yung ibang tao na naghahangad na magkaroon ng asawa na katulad ng asawa ko, na sana meron, sana all, totoo talagang mapapasana all ka kasi binibigay sa akin ng asawa ko lahat ng support sa akin. Talagang ko sa kanya, kumbaga sana sabihin na natin spoiled ako sa kanya. Kasi hindi mo siya kahit minsan nagagalit ako, minsan nga naawa na lang ako sa kanya, minsan yung temper ko kasi hindi ko na mapigil minsan, kasi siguro yun nga lagi ko naman sinasabi, kasi ko ngayon may depression na ako, tapos pa ngayon yung alam mo yun, yung sabi nga nila pagka nag-i-start na yung although hindi nag-i-start, mga ilang na isang taon na yata akong nagsasuffer dun sa sa menopausal ko, kasi sabi nga nila pag menopausal, umandar na talaga yung kulang ka sa yung temper mo, lahat nagbabago, tapos nagbabago din yung pakiramdam mo, lahat nagbabago, pati yung nagiging mainitin ng ulo ko, tapos parang minsan nagiging nagkakaroon ako ng insanity, yung umiiyak na lang ako bigla, ganun, pagka nagagalit ako, ganun ang nararamdaman ko ngayon. Kaya sinasabi ko sa asawa ko, pagpasensyahan niya na ako, maski yung mga kasama ko sa bahay, ganun ang ugali ko ngayon. Kaya sabi ko, wag nila ako yung parang gagalitin, kasi pag nagalit ako talagang hindi ko na makontrol yung sarili ko ngayon. Minsan to the point, minsan nasa Hawaii ako, nagwawala ako, ganun ako. Kaya yun ang sinasabi ko lang din sa kanila. Kaya super naman ako sa asawa ko, kasi naintindihan niya ako. Minsan nga naawa na ako sa kanya, wala naman dahilan, bigla ako magagalit. Kasi yun nga yung ko ngayon, iba ngayon yung ko siguro sa edad na rin, gano'n, hindi katulad sa mga lalaki, wala namang pinagdadaanan na gano'n. Hindi ko alam kung may pinagdadaanan sila menopausal or wala akong alam sa lalaki, but sa akin, sa mga babae na nakakausap ko, even yung mga kakilala ko sa Hawaii, gano'n yung nangyari sa kanila. Kaya yun, guys, siguro sa mga iba na experience sila yung nararanasan ngayon, be thankful kayo sa mga partner nyo, maging maging honest kayo sa kanya, sa lahat ng step na gagawin nyo, sa gastusin, lahat sabihin nyo sa kanya kung ano pinagkakagastusin, kasi syempre kailangan din niyang malaman, kasi kayo hindi lang kayo partner, hindi lang kayo mag-asawa, kundi magkaibigan kayo, hindi rin rin kayo, kumbaga sabi mo na business partner kayo. Kaya lahat ng mga ginagawang i-share mo sa kanya regarding sa pera, kasi alam mo minsan nagkakaroon ng problem ang mag-asawa sa lahat-lahat naman talaga ngayon, pera, 'di ba?
aminin natin sa hindi pera nagiging problema. Pero sa amin naman ng asawa ko, as far as now, sabi ko nga, hindi naman sa amin ngayon nagiging problema yung pera. Ang ano namin ngayon kasi talagang nakaano na yung kung ano para saan yung budget, para saan to. Nakaano na yung nakalaan na nakalagay sa bangko or ganun. Minsan naglalabas na nga lang ako pag may mga bibilin kasi hindi ako nakapag-transfer dun sa ATM ko kasi nagta-transfer din ako sa ATM ko just in case na may kailangan na bilhin. Sandali lang makakakuha, hindi na ako pupunta dito sa bangko. Yun guys, malaki na yung nagagastos namin sa bahay. At saka yung syempre pasahod lahat-lahat na malaki na. Nasana tayo ngayon ate mga ano na ngayon, nasa 500 na tayo na nagagastos natin sa tingin mo. More than 500,000 na tayo. Ano na? Yeah. Almost 1 million na. O almost 1 million na kami guys sa materials. Super mahal kasi talaga yung materials guys. Alam niyo yung like everyday meron kang kailangan bilihin. Tapos at saka in fairness naman kasi yung mga pinipili naman kasi sinabi nga namin ng asawa ko, ayaw namin yung mumurahin na materials ang gamitin. Gusto namin yung talagang matatag siya, matibay yung gagamitin. Katulad ng mga ginamit nga na bakal, ang kakapal ng ginamit na bakal, malalaki siya. Naka-ready na kasi siya para sa 3rd floor and rooftop namin sa 4th floor yon guys. And then nagpa-planning ako na magpalagay muna ngayon kasi ngayon muna yung gagawin renovation sa loob ng bahay, tapos yun nga extension ng kwarto doon sa ano, in-extend na namin yung kwarto doon sa may garahe. Instead na dapat kasi papasimento namin, imbis na pabubungan na namin ng yero, pinasimento na namin, why not nagawin na lang namin 2nd floor doon para sa mga ano namin, mga babies ko, baby namin na mga aso. Sobrang ganun ako kaano sa mga aso, kahit anong gastos guys, mas mahal na mahal ko talaga yung mga aso ko, talagang ano. Kaya si Sagi kahit wala na sa amin, full support pa rin ako sa food niya. Tapos kahapon meron sila kahapon, nagpa-groom sila kahapon, nagpagupit sila, tapos meron silang ano, tinay kahapon 3-in-1. Ano ba yung ano? Next guard para sa next guard. ano nila, tsaka yung Para sa kuto ba yun? para sa kuto, tsaka yung ano, deworm. Deworm at saka yung para sa kuto. Kasi yung para sa kuto nila parang every 1 month yan na. Every 1 month lang yun. So, every month kailangan paano yun sila, painumin sila nun. Pinapalagyan ko sila nun kasi protection din sa kanila. Mahirap kasi, alam mo, hindi mo naman nararamdaman yung nararamdaman nila pag nangangati sila, pag natapuan sila ng ano ng kuto, diba? So, yun guys, yun lang ano, update ngayon. So guys, mamaya ano ko sa inyo, share ko sa inyo kung makapagkuha kami ng book ngayon. Bibili kami ng ticket ngayon sa ano na sa agency na kami titingin. Tapos meron din kami nakita na booking sa hotel sa online. We'll see kung alin ang mas mababa, kung sa agency or yung dun sa online guys. Okay, see you later guys. Update ko kayo mamaya. Hi guys, ito galing kami sa bangko. Tapos na kami sa bangko. So, hindi kami nakakuha ng dollars kasi sa China Bank kasi kailangan magre-request ka kasi wala silang enough na dollars. So, nag-request kami, so pick upin namin bukas. Ang nakuha lang namin yung peso para sa materials. Yun, itong pagkain namin ngayon. Tignan nyo. Ang pagkain namin ngayon ay ito pagkain namin, siomai. Tanghalian namin, di pa kami na nanghalian. At saka, ang paborito kong shawarma. Turks. Yan, ayan ang paborito ko dito ngayon. Turks at saka ito, paborito ni ate. Siomai. Maraming sili. Yan guys, kain tayo. So, doon na kami kukuha ng ano sa batawid kami ng SM, doon kasi agency kukuhaan namin ng magbubook kami ng flight namin para sa Friday going to Hong Kong Disneyland. Tapos doon din kasi ako magpapalakad ng visa ni ate papuntang
Tokyo, sa Japan, doon ko rin papalakad. Kasi ako, hindi ko problema guys. Kasi ako nga magiging, ni ate, ako yung magiging sponsor ni ate papuntang Japan. Kasi yung mga account ko. Ay, hindi tayo nakakuha anak ng bank statement. Hopefully, makakuha si ate ng visa. Kahit na ano lang siya, 1 week or... Kasi may dalawang bata kasi hindi gustuin ko man na isama siya ng matagal doon. Hindi obra na magtagay kami kasi may dalawang anak ko. Tapos wala pa kami nakukuha patulong. Ang naasahan ko lang talaga ngayon yung hipag ko. Kaya sobrang helpful sa akin yung hipag ko si Marjorie. Shout out sa hipag ko. Thank you so much. Kahit na alam mo yung binabalikan niya yung binibigay ko sa kanilang biyaya. Binabalik nila sa akin. Sobrang salamat sa kanila kasi big help talaga sila sa amin. Magina. Sobrang kaya sinutumbasan ko naman yung ginagawa nilang sa amin, tulong sa amin, tsaka yung kapatid ko si Jonjon. Alam naman nila na hindi sa ginagawa ko silang guys na kasi may binibigay ako sa kanila, kundi talagang Nagigib and take kasi. nagigib and take kami. Alam nila kung ano yung needs namin, alam ko kung ano yung needs nila. So give and take kami dalawa. Kaya sobrang malaking pasalamat ko sa pamilya niyo. Ang bubungga nga. Alam mo, yun yung sinasabi na time will come na hindi man kayo okay ngayon, darating yung araw na magiging okay kayo. Mas magiging pa. Kasi sa talagang aminin ko naman, yung bunso kong kapatid, talagang sa akin yan nung pa na nagjajapan pa ako. Talagang full support ako dyan, nagkasakit yan lahat-lahat. Ako talagang to the point nga na alam nyo guys, share ko pa sa inyo, pinatato ako ng kapatid ko dito kasi nakita niya yung hirap ko, yung sakripisyo ko sa pamilya. Nagpatatuin sa shoulder, dito sa may niya ng shoulder niya na nagpalagay ng tattoo ng mukha ko tapos pangalan ko. Tinanggal nga lang yun kasi kailangan kasi nagpulis siya, bawal. Kaya na-erase yun. Kaya talagang siya sa akin, close talaga sa akin yung kapatid ko na yan. Silang dalawang bunso, babae. Sila yung sa akin kaso lang medyo magkaiba sila ng siyempre alam mo kahit magkakapatid kayo may iba-iba kayo talagang ugali, hindi pare-parehas. Laging kong kasama si ate. Kaming dalawa lagi magkasama. Mahal ko siya, mahal niya ako. Kami lagi. Parang aso. Sa aso ko, diba? Parang may tula Hindi, ganun talaga. Dalawa lang kami kasi yung anak ko nasa US. Pag dito siya. Pero pasalamat din ako kasi lagi dito siya. Kasi may mga maasahan ako dito. Yung anak ko naman sa US, pag may mga tanong ako tungkol sa doon naman. Sir, doon naman. Silang dalawa. Meron akong naasahan sa Hawaii, may naasahan ako dito sa Pilipinas. Sa mga hindi ko alam. Parang in-nails mo na. Ay guys, nagpagawa kami kahapon. Parang every 2 weeks yata nagpapagawa kami guys. Alam mo yan, nagpa-gel si mami. Basta ko Nagpa-gel ako. Siya rin. Tapos yung lagi namin kasama yung hipag ko. Tita Marjorie. Deserve niya yan. Sana dumating yung time na makasama namin si Lourdes kasi busy yun eh. Very hardworking eh. Alam mo Very yung hardworking hindi mom. namin ma-invite yun kasi nag-aasikaso sa 3 barako niya. Tapos teacher pa yun, nagtuturo. Tapos siya pa yung, parang kami, lahat sa bahay, may aso rin sila. Kaya nahiya akong invite sa lumabas. Siyempre, busy. Natulad nung pumunta yung mga pamangkin ko, nag-happy-happy, invite ko yung hipag ko, kaso lang masama pakiramdam. Pero, rin ako, nag-schedule na kami lalabas kami. Nagpa-plan kami. Naghahanap pa ako ng place. Kumbaga, banding naming 4 kasama. Kasi may sinadjust kasi yung anak ko si Mego na mag-unwind daw kami, meron daw mga parang iinom ka, order ka ng pagkain, mga For gano'n. adults. Kakatsak-katsak bagas.